gabi sa Pinasarap. Oh my gosh. Tuloy-tuloy ang ating food adventure sa Dubai. Wow, look at that! Mas marami pa tayong lugar na papasyalan. Pero yung style niya, ayan, parang old Dubai. Mga pagkaing titikman Uy, ang sarap! Wow! Panalo! Ay, Diyos ko, Lord! at mga hamon na hindi aatrasan. Ang taas! Ay, Diyos ko, Lord! Ay, Diyos! Makakainin ako nito. Galit ata siya. Sorry po. Ito ang Museum of the Future dito sa Dubai, United Arab Emirates. Isa sa mga simbolo ng mabilis na modernisasyon dito sa UAE. Malaki na ang ipinagbago ng Dubai mula noon hanggang ngayon. At kasabay ng pag-unlad na ito, ang ating mga kababayang Pilipino na nakahanap rin ng ginhawa sa UAE. Ngayong gabi sa Pinasarap, samahan niyo po akong tikman at lasapin ang kultura ng UAE mula noon hanggang ngayon. Noong nakaraang linggo, binisita natin ang pinakamalaking fish market sa Dubai, ang Waterfront Market, kung saan napasabak tayo sa tawaran. Sa halagang 1,000 dirhams, bumili ako ng iba't ibang uri ng seafood. Magkano pa pera ko? Pero hindi pa riyan natatapos mga kapuso dahil kailangan ko pang bumili ng king crab, ang pinakamahal na seafood sa aking listahan. Meron pa akong 700 dirham, enough para makabili ng king crab. Hindi pa ako nakakatikim ng king crab eh. Oh my gosh, that's so big. Yeah, they are all called kings. So this is the king. How much like that? This one 1 kilo 200. I only have 700 peso, 700 dirham. Oh, let us see. Okay. Sinabi ko na, pakatotoo na tayo, 700 lang pera natin. So, Oh, PLU. That is 622. I like that. I like you. Very good. Nadaan sa kagandahan. From Uganda? From Uganda? Yeah. Me, I'm from Uganda. And I am a Muganda. Yes. For you, a Maganda. Yeah. Hold the legs. I hold the legs. Sumakses tayo sa pagbili ng king crab, mga kapuso. Ang mga nabili nating seafood, diretso na sa fish cleaning and cutting station. Kung sa palengke natin sa Pilipinas, libre at rekta na nating napapalinis ang mga isda sa mga tindera, dito sa Dubai, may hiwalay silang istasyon para lang sa pagpapalinis ng seafood. Kailangan lang ibigay sa counter ang ipapalinis na isda. Amor. This one clean. Yes. This one clean. Clean. This one inside. Clean. Yes. This one look good. Okay. Hindi ko naintindihan. Calamari. Yes, like for calamares. Calamari, rings. Yes, rings. Babayaran at saka hihintaying tawagin para kunin ang mga nalinis na seafood. Oh, very good. Magluto na tayo. Ang mga nabili nating seafood, diretso na sa katabing restaurant na ito. Oo, tama ang nakikita ninyo mga kapuso. Meron na ring paluto restaurant sa Dubai. Ngayon, ipapaluto na natin ito. Hello po. Hello. Ito na pa yung binili natin na hamor kanina. Ito na yung hamor fish Lapu-lapu or po. lapu-lapu. Si Ah. Chef Simon. Ano po? Yung gagawin po natin dito ngayon is sweet and sour po siya. Chef, saan ka natutong magluto? Una ko pong trabaho, magluluto na po talaga. Ilang years na po kayo dito? Dito po, mag 6 years na po. So, Trabaho. ibig sabihin, ito yung parang nakaganon? Yes po. Ah, Yun po yung signature namin na dish po, yung sweet yung and parang sour. nakatayo siya na Yes parang po. 8 years na itong kanilang restaurant. Yes po. Tapos, 500 ang capacity ng kanilang restaurant. I-coating na po siya natin. Kukoating sa cornstarch? Ano to? po, Harina? Opo. Sa pagluluto ng sweet and sour fish hamor, una munang ipiprito ang isda. So, hindi lang basta-basta nilulublob yung Yes po. isda. Kasi, pag sa presentation, kailangan
tindig, nakatayo yung yung isda. So kailangan diretsong-diretso siyang ganun. Ayun. Pero yung concept ng paluto talagang Pinoy ang nag-introduce nun dito sa UAE. Pinoy po. Kami po yung pinakauna po na ganun na paluto. Tayo yung pinakaunang restaurant. Habang hinihintay na maluto ang isda, gagawin na ni Chef Simon ang sauce. Sa isang kawali, sabay-sabay igigisa ang sibuyas, carrots at bell pepper. Talagang mabilisan dito. High heat talaga, no? High heat. Wow! Ito na yung sweet and sour sauce. At saka ilalagay ang sweet and sour sauce. Gagawin po natin, tatap na lang po natin yung sa isda. Tingnan mo. Pati buntot, pwede mo kainin kasi super siyang crispy. Alright. Eto na po. Crispy, sweet and sour hamor fish. Ano naman kaya ang masarap na paluto sa nabili nating king crab? Ito na yung king crab na nabili natin. Pinakuluan ito for 25 minutes. Look at that! Oh, ayan na oh. Hala! Yung hindi siya malalasahan, yes po. Hindi mo siya malalasahan sa normal na seafood. Super lambot, super juicy. Patikim pa lang yan mga kapuso. Pagkatapos mamalengke at magluto, syempre deserve nating kumain ng masarap. Ang mga sariwang seafood na nabili natin, mas lalong pinasarap ng Paluto Restaurant dito sa Dubai. Sinigang na salmon, sweet and sour fish hamor, calamares, steamed king crab, mixed seafood and herb sauce, at inihaw na tangigi. Talaga namang seafood feast ito, mga kapuso. Ano pang hinihintay natin? Chibugan time na! Simulan po muna natin sa sinigang. Pa-healthy ko, no? Muna natin yung sabaw. Sarap! It's so refreshing. Panalo! Tapos ang nakakatuwa dito, pati raw yung mga hindi Pilipino, yung ibang lahi, pati raw mga Emirati, kumakain na raw ng sinigang kasi nga naman, ang sarap ng sinigang nila. Love it. Okay, next. Ito muna tayo. Calamares. Siguro dahil ang fresh nung nabili natin, pero ang lambot. Malambot siya on the inside, pero may crispy siya on the outside. Sakto yung pagkakaluto nito. Kapag mali yung pagkakaluto mo, parang goma yung yung calamares, pero ito ang lambot. Sarap! Eto tayo sa nakatayong lapu-lapu. Mongga. Tikman natin yung mismong laman. Lagyan natin konting sauce. Lagyan natin to. Narinig nyo, kahit na meron na siyang, nalagyan na siya ng sweet and sour sauce, yung labas niya, may pa rin, may crunch pa rin. King crab. Oh! Yung niya, yung parang aligin niya, lumalabas. Ano ba yun? Shucks! Oh my God, look at that! Oh, ito ba yung taba niya? Kinakain to? Oh my God. Hala! Uy, ang sarap. Actually, kahit aligin lang ang kainin ko, okay na. Sorry po, kinamay ko na rin. Ay, nako. Hala, ang sarap. Oo. Panalo! Pagsapit ng gabi, buhay na buhay pa rin ang syudad ng Dubai.
Iba't ibang atraksyon ang nananatiling bukas, kabilang ng mga kainan. Dumayo ako sa isang buffet restaurant na naghahain ng iba't ibang Emirati dishes. Pero hindi lang masasarap na pagkain ang matitikman dito, I ride in the back. dahil masusubukan mo ring sumakay sa camel. Ay, Diyos ko, Lord! Ang taas pala nito. Gabi yung sakayan dito. Ang init daw kasi. So, pag gabi nila nilalabas yung mga camel. Ala, uupo na. Diyos ko, Lord. Ay, Diyos! Okay. Makakainin ako nito. Galit ata siya. Sorry po. Hello, good camel. How old is this? Wow, 12 years. What do they eat? They just eat grass. Oh, very nice. Oh, mabait, mabait. Importante para sa mga taga-Dubai sa United Arab Emirates, yung mga camel. Kasi nung sinaunang panahon sa disyerto, ito yung nagsilbi nilang transportation. Tapos pati yung gatas ng camel, importante rin sa kanila. 'Di ba? Sikat na sikat yung mga camel kasi meron silang hump. 'Di ba? Yung hump na yon, ang laman po nun ay taba. Doon sinustore ng mga camels yung kanilang taba para kapag wala na silang makain, magkakaroon sila ng energy. Matapos ang ating exciting camel ride, chibugan na ulit. Magbubuffet tayo ngayon. Pero syempre, appetizer muna or kung tawagin nila meza. Yan. So, ito kilala ko to. Ito yung hummus. Gawa ito sa chickpeas or yung garbanzos. Yan. Tapos, ito ay mutabal. Creamy siya. Gawa ito, if I'm not mistaken, sa talong or eggplant. Tikman nga natin itong seeds na to. Sarap. Watermelon with feta cheese. Grabe, ang dami nilang mga gulay. Tapos ito yung kanilang mga cheeses. Iba't ibang uri ng cheese. Kumuha nga tayo nito. Wow! Some rice? Yes, yes. Okay, with the rice. Oh my gosh, thank you. Shukran. What's that? Lamb it's under the ground, 7 hours for the cooking, slowly cooking under the charcoal. 7 hours under the ground? Ay! Oh my gosh! Oh my gosh, can I have? Wow! Very good! Very good! Ang sarap nung lamb. Super duper lambot niya. Tapos usually yung lamb minsan may aftertaste siya, pero ito wala. Sarap! Kinabukasan, bibisita naman kami sa isa nating kababayan na sumakses in life sa Dubai. Siyempre, makikikain na rin tayo. Ano kaya ang typical na almusal sa Dubai? Magandang araw mga kapuso. Alam niyo ba na 1 million na ang mga Pilipino sa United Arab Emirates? Meron dito mga workers, professionals, and entrepreneurs. At sa pagdaan ng maraming taon, ang mga Pilipino dito, naging bahagi na talaga sila ng success ng ekonomiya ng UAE. Nandito tayo ngayon sa bahay ng isa sa mga icons ng Filipino community, isang business leader. More than 30 years na dito sa Dubai. Nakapangasawa siya ng isang Emirati. But, ay nako, napaka-achiever nitong babaeng ito. Maswerte tayo kasi inimbitahan tayo ni Madam Mariam na mag-almusal sa kanyang tahanan. Excited na ako. Tao po! Si Mariam Delim ay isang successful Filipina entrepreneur sa Dubai. Siya ang nagmamay-ari ng NABD, Emirates Labor Assistance Service Center, kung
kung saan nakatulong siya sa maraming Pilipino at banyaga na magkaroon ng trabaho sa UAE. Kay Mariam din ang sikat na publication sa Dubai na Global Filipino Magazine. Tao po. Hi, Miss Cara. How Good are morning you? po. Morning to you. Come Nako, in, come thank you for in. inviting us for Yes, breakfast. welcome to my... So very healthy ang breakfast ninyo. Yes, Ito ata mostly. nakahanda na. 41 years nang naninirahan sa Dubai si Mariam. Dito na rin siya nakapangasawa at nakabuo ng pamilya. Kaya naman niyakap na rin niya ang kultura ng mga Emirati. Unang ipinatikim sa akin ni Mariam ang iba't ibang klasing inumin. So usually, ang Filipino breakfast merong either tsaa o kaya kape. Pero sa inyo, tatlo. May tsaa, may kape, at may, ano po ito? Karak. Karak. Ito yung tea with the milk and with cardamom. Oo. May mga spices na hinahalo. Ganun. So Yes. parang milk tea, Yes. in a way. Yeah, Oo. milk tea na mayroong spices Iba pang ng konti. spices. Yes, O sige, cardamom. sige, sige. Okay. Thank you. Ay, ang bango. Parang may spices nga siya. Ay, ang sarap naman ito. Talaga? Ang sarap. Tingnan natin. Para siyang, kasi di ba yung milk tea na alam natin, matamis, tapos mas lamang yung milk, ito lamang yung tsaa, tapos meron pa siyang isa pang Parang flavor. cardamom. Cardamom. Actually, ito yung brand breakfast nila. Kamir, shakshuka, full, balalit, hummus at iba't ibang klase ng gulay at cheese. Ito raw ang tipikal na almusal ng mga Emirati. Kumusta naman kaya ang lasa? Minsan, siyempre, kung medyo malaki, kuha ka ng ganito. Pwede mong ilagay dyan. Hindi ko alam Depende pwede sa pala life ang mo. cheese Oo. at saka mint. Meron din tayo, oo. Tikman mo, masarap. Ibang-iba. Bagay pala. Yes. Ito is full. Broad beans. Beans po Yes. ito. Tapos ididip-dip. Oh, Parang yes. ito yung parang pinakakanin. Yeah, ididip mo na lang yan sa Ididip ko ng tinapay ganito. mo. Yan. Okay. Yan na yun. Ito na. May anghang ng konti, no? Yan na. Parang siyang beans na ginisa sa sa maraming tomato sauce. Ito parang parang yung itlog sa Pilipinas, ano tawag doon? Omelette. Sarsyado. Sarsyado na. Sarsyado na itlog. Na itlog. Parang sarsyado na itlog. Pero may spice pa siya na nilagay. Yan naman, yung pansit na yan, ikakain mo sa egg. Okay. So maglalagay ako ng egg. Ganyan. Yes. Tapos, pero parang very bland yung lasa ng pansit. Siyempre, sanay ako dun sa pansit bihon. Kasi ito, linalagyan nila ng Walang toyo. sugar. Wala. Matamis nga eh. Yes, sugar ang dinalagay dyan. Tapos, Siyempre, ang mas nagpapasarap sa kainan, yung masayang kwentuhan. ilang years na po kayo dito, Miss Mariam? Since 1984, andito na ako. Wow! Nag-meet kami ng asawa ko sa Pilipinas. From there, palagi naman ako umuwi. Minsan noon, every 4 months, ganyan. Pero nung namatay na siya, nung 2021, ay, mas palagi na ako umuwi. Iba po ba yung adjustment sa culture? Nung una, nahirapan ako. Kasi, Siyempre, biro mo, ikaw na hindi ka dati nagtatakip, pwede kang lumabas ng naka-short pant, yung mga fitting na Pero nung nag-asawa na ako, siyempre, naging Muslim na ako, so kailangan ko na rin, i-embrace. tanggapin. Pero marami din namang similarities yung culture nila with our culture. Oo. At marami ng successful na Filipinos Ay, dito. ang dami nila. Hindi mo nga nakikita, pero ang dami na. May mga bilyonaryo na. Ng mga Pilipino dito. Yes, oo.
Naka-adjust na rin talaga. Mga kapuso, busog na ba kayo sa mga pagkaing titikman natin sa Dubai? Syempre, para makumpleto ang food trip, dapat may dessert. At ang ating titikmang panghimagas, world class. Yeah! Snap! Pamilyar ba kayo dito? I'm sure nakita nyo na itong nag-viral sa social media, yung famous Dubai chocolate. Pero, alam nyo ba na ang gumawa ng chocolate na to ay isang Pilipino? Andito tayo sa Dubai at kasama natin siya, Chef Noel! Ang gumawa ng famous Dubai chocolate. Isa sa kakaibang flavor na nagpasikat sa Dubai chocolate ang filling nito na pistachio kunafa. Ang kunafa ay isang popular na dessert sa Middle East na gawa sa katayfi at cheese. Ready ka na ba? Gawa tayo Oh, sige, gumawa tayo. Ang mga pangkulay na nilalagay nila sa tsokolate, mga kulay ng luxury bags na sumisimbolo sa marangyang buhay sa Dubai. So, yung kailangan mo lang dito is konting creativity lang. So, Okay. gaganon mo lang siya. So, papakita ko sa'yo, ito para sa'yo. Okay, ito okay. para sa akin. Ayan. So, you can start with that color. So, gagawin mo lang, maganon-ganon ka lang. Ay, sayang! Okay lang yan. Eh, mapupunta dito. Maano siya, matatanggal din natin yan. Pwede natin siya gamitin. Ayan, oh. Mariosep. Ayan, oh. Ganunin lang. Ang mga nilagay na pampakulay sa molde, ilalagay muna sa ref para tumigas. So, alam natin yung green sa'yo, akin yung orange. Okay. Okay, next na tayo. Ito na. So, while pinapatuyo natin yung artwork mo, Oo. kailangan natin ngayon mag-temper ng chocolate. So, ito yung Temper. pinakasikreto ng paggawa ng chocolate. Okay. Sa proseso ng pagtetemper ng tsokolate, kailangang palamigin ang mga tinunaw na tsokolate hanggang sa makuha ang tamang temperatura na nasa 27 to 29 degrees. So, kailangan mo rin ng thermometer kasi this is a science. May ganun? Meron na. Thermometer. Nasa 32 O, degrees. 32. Oh, Ano so, dapat? kanina 45, ngayon 32. Dapat bababa siya ng let's say, mga 27, ganun. Ayan. Tingnan natin. Oh, 32 pa rin. Tama, nakakatulong. 32 pa rin. Oh. Sige, ano natin ulit Go. dito sa Okay, kabila. game. Balik na natin Sige, ngayon. Balik mo sa gitna. Yan. Balik natin sa gitna. Yan. Masaya ba? Parang ano lang nung kinder ka lang, naglalaro ka ng ano. Ayan. Ayan. So, bumababa na siya, Cute! naging 29 na. So, ibig sabihin, 29 na. yung ginagawa mo, may effect. Lagnat na lang. Kanina may trangkaso. Ay, hindi. 37 pala, di ba? Oh, malamig na! Nanghina ako talaga sa science. Diyos ko, ano ba yun? Ay, ayan. uy, alam mo, chef, parang ano na, tumitigas na siya. Di ba? Nafe-feel mo? May Oo, iba. kanina parang Lumalapot nag-flow na siya. Ngayon Oo. medyo, Lumalapot na lumalapot talaga na siya. Kapag nakuha na ang tamang temperatura ng tsokolate, ilalagay na ito sa molde at saka itataktak hanggang sa mawala ang bubbles. Ayan. Oh, ayan. May mga bubbles pa rin eh. Oh. Wala na. Kailangan magtinikling. Ayan, tatanggalin ko yung extra. At huwag kang mag-alala kung ano yung mga May bubbles pa rin, chef. Konti lang yan, mawawala din yan. Meron pa rin eh. So, Nakita ko after yung nito, bubbles. bubuhos na natin siya kasi kailangan din yung shell lang. Ay, ibubuhos na naman. Ibubuhos na Pinaghirapan na natin kanina, chef eh. Yan ang kahirap gumawa ng tsokolate sa tingnan mo yung ginagawa ko. Ano ba yun? Magiging shell. Ayan. So, ibubuhos ko rin to. Oh, buhos mo muna dyan sa... Oh my God. Ayan, ayan. Tapos lalagyan mo na natin ito sa... As in, huhulog ko lahat? Ganyan? Yes. Ilalagay ito sa ref hanggang sa tumigas ang tsokolate at saka ilalagay ang filling na pistachio kunafa. Pagkatapos ilagay ang filling, uulitin lang ang proseso sa pagtetemper ng tsokolate para maisara ito. Pagkatapos ng mabusisi at nakakapagod na proseso,
Matitikman na natin ang Dubai Chocolate. Ayun. Ito yun. Ang sarap. Mas better ang dark. Mm-mm. Ako din. Actually, mas gusto ko yung dark. Ang harap. Kasi mapait-pait yung dark chocolate. Exactly, Tapos oo. matamis yung... Yung feeling, yung pistachio Yung pala. pistachio. Oo. Galing. Di ba? Parang may surprise siya palagi. Oo, meron. Pagka kagat mo sa kanya, mapait-pait yung dark chocolate. Tapos biglang, oops! May pistachio. Oo, may konting Tapos tamis. biglang, Crunch. crunch! Para sa ating last stop, time out muna tayo sa mga nagtataasan at futuristic na gusali. Tuklasin naman natin ang natatanging ganda ng makalumang Dubai. Kapag naiisip natin yung Dubai, ang unang pumapasok sa isipan natin ay mga matataas na mga building. Pero, nung sinaunang panahon, ganito raw ang itsura ng Dubai. Ayan, disyertong-disyerto. Andito ako ngayon sa, kung tawagin nila, Old Dubai or Al Sif. Actually, tourist attraction na ito, so marami daw mabibili ditong mga pasalubong, ganyan. Pero yung aesthetic, pero yung style niya, ayan, parang old Dubai. Kasi ganito raw yung itsura ng Dubai nung bago dumating yung mga malalaking construction, yung mga building, ganito raw, disyertong-disyerto yung peg. At dahil tourist spot nga ito, mamimili tayo ng mga souvenirs at ng mga pasalubong. Ang Al-Sif ay isang Arabic word ng ibig sabihin, the shore. Ang arkitektura dito hango sa Arabian-style houses noong 19th century. Isa sa mga produktong hindi mawawala sa mga stall dito ay ang dates. Sikat na sikat ang dates dito, no? Mahalaga ang naging ambag ng dates sa kasaysayan ng United Arab Emirates. Naging pangunahing pagkain nila ito noong panahon ng taggutom sa disyerto. Sa ngayon, tinagurian na itong national fruit ng UAE at umabot na sa 40 million ang puno ng dates na nakatanim sa bansa. Perfect daw ihalo ang dates sa bacon. Una munang lalagyan ng cream cheese ang mga dates at saka ito babalutin sa bacon. And then, lagyan natin ng toothpick. And then, sprinkle natin siya ng thyme or rosemary. Kahit ano pwede niyong ilagay. Nasa sa inyo yun. Pagkatapos, ibibake na ito sa oven sa loob ng 20 minuto. Okay, eto na ang finished product ng bacon wrap dates. Yung dates, nagko-complement siya doon sa alat ng bacon. So, it's a combination of sweet and salty flavors. Kaya, okay siya for pika-pika. Sa ating two-part Dubai food adventure, nakita natin ang ganda at yaman ng UAE. Nabusog din tayo hindi lang sa mga pagkain, kundi sa mga kwento ng mga kababayan natin sa Dubai. Parang ano Hanggang sa susunod nating kwentuhan at salo-salo, ako po si Cara David. Ito ang Pinas Sarap. Panalo!